Doon sa mga panayam kay Chloe San Jose, lately lagi niyang sinasabi, if I will not say anything, wala rin silang sasagutin. Pero, eto na, may naganap na naman. Nag-post yata o nag-text yung tatay ni Kaloy. Issue naman yung tungkol sa grupong Bini na ina-actionan na po ng management agency nila. Ito po yung mga deepfake. Kumusta na po kayo ulit mga pinakamamahal naming kachika? Ang tanong, kailan po ba hihinto ang buhos ng ulan? Parang dito lang po sa ating programa. Dating at dating, patuloy po ang pagbuhos ng mga chika at kontrobersiya na ating pag-uusapan. Tama, Romel Chika? Tama, umulat bumagyo, nandito lang kami para sa inyo. Naku, umulat bumagyo. Ano naman kaya masasabi ni Wendell Alvarez aka Barikutot? Siyempre talagang umuulan ng mga chika intriga dito mula sa mga artista at siyempre kasama ng aming mga opinion. Talaga doon siya pumepreno, di ba? May cambio doon. Ayan. At totoo naman po yan mga kachika. Wala pong tigil ang ulan, wala ring tigil ang mga chika. Dito lamang po sa inyong programa, aming programa at ito po ang Showbiz Now Na! Maraming salamat po. Ayan. Nako, ang una nating kwento. Ito, marami nagpapatotoo sa akin. Tumatawag, nagte-text, nakakausap ko talaga. Doon sa mga panayam kay Chloe San Jose, lately pagkatapos niyang mag-perform sa ASAP. Siyempre, maraming reporters ang nakabantay sa kanya. At sa iba't ibang istasyon, di ba? Alam mo, pinagbibigyan niya talaga. Oo, hindi siya maramot, pero meron siyang isang pakiusap. Ano ba? Please lang po, wala po sanang tanong about Kaloy's family. Napakaganda, di ba? Siya yung umiiwas. In fairness, mas maganda na yung ganon. May pauna na para pag may nagtanong kung hindi niya masasagot, alam na. Oo. At saka, lagi niyang sinasabi, if I will not say anything, wala rin silang sasagutin. Doon naman sa pamilya ni Kaloy, pag wala silang sinabi, hindi rin siya magbibigay ng reaksyon. Di ba? So, mas maganda kung pare-pareho silang tahimik. Pero, eto na, may naganap na naman. Diba? Ikwento mo, yung text ng nag-post yata o nag-text yung tatay ni Kaloy? Oo, eto na yung pinag-iisipan ngayon kung tatay ba ni Kaloy ang nag-text doon na sabi niya yung makipagbati ka sa nanay mo. Natutuwa ako, masaya ako sa inabot mo, pero sana humingi ka ng tawad sa nanay mo dahil tinawag mo siyang magnanakaw. Yan yung magnanakaw, masakit. Pero alam mo, kahit saang aspeto, hindi dapat talaga tawaging magnanakaw ang isang magulang. Napakasakit. Kung pwedeng pinakialaman, ginastos, kung ano pang termino, wag lang pagnanakaw. Pero, meron pong sumagot, si Chloe San Jose. Ano ang sabi niya? Tito, hindi po ako naniniwala na kayo itong nag-text. Yan. Ituloy mo. Hindi po ako naniniwala na kayo po ito. Pero kung kayo man, ito po, gusto kong sabihin sa inyo, ang dami ng sinabi ni Chloe na mabubuo na yung kwento na kaya naman pala may pinag-uugatan. Ito yung mga sinabi ni Chloe. Kung natatandaan nyo po, sinabi po ni Tita Angie. Tita Angie pala ang tawag niya. Tita Angge. Si Aling Angelica. Kung naaalala nyo po, o baka hindi nyo na natatandaan, tinawag po ni Tita Angge itong si Kaloy na hindi mananalo kahit ilang rosaryo pa ang ipadala sa kanya sa Paris Olympics. At hindi talaga mananalo dahil gagapang siya. Hindi siya makakakuha ng something to that effect. Ganun. Alam mo yung gagapang na parang ahas. Meron akong dyan may saksi ako dyan. Na totoong sinabi ni Aling Angelica na gagapang kang parang ahas. Alam mo yung ganyan mga eksena, yung mga ganyan dialogue, parang sa pelikula ko lang naririnig yung mga ganyan. Pero ito, totoong buhay na pala. Pero ang dami kasing nakatago na hindi natin naiintindihan yung mga kwento dahil sabi nga ni Chloe na kwento rin po sa akin ni Kaloy na noon ay ganito ang nangyari at sinabi ni Tita Angge. So meron pong pinagmumulan kasi na kwento na hindi nila ibinubulgar na hanggang ngayon nasa dibdib pa rin nila. Na siguro lang kaya na-agitate itong si Chloe yung sinabing humingi ka
ng tawad sa nanay mo na tinawag mong magnanakaw. Tanda ko pa po yung video ni Kaloy na nagsasalita habang itong si Chloe ay nandito sa kanyang balikat. At gumaganong-ganon na hindi po nagustuhan ng ating mga kababayan. Ang sabi niya, nung mahawakan ko po ang bankbook ko, doon ko nalaman na malaki na pala ang nawawala na halaga. Na ang sabi niya, alam ko na po kung magkano ang winidraw nyo at hindi ko na po alam kung saan napunta. Di ba yun? Walang pagnanakaw na binanggit si Carlos Yulo. Ano yung tungkol naman sa kwento? Ba't ka nagugulat? Hindi, tapos nagkwento naman si Aling Angelica na sabi niya, yung pera na hinahanap mo, binili namin ng lupa sa Cavite. Ipinambayad namin sa kabuuang halaga. Sa Cavite. Tapos sabi niya, doon sa harapan na ibinili natin ng lupa, dapat tatayo tayo doon ng isang talyer ng mga motor. Sabi na gano'n. Kaso lang, sabi niya, yung lupa na ibinili ko, nadaanan ng road widening. Nawali. Ang lupa. Nakakaloka. Yung biniling lupa. Yun yung sakop ng 11 million na usapin. Laki Na hindi naman gano'n ang halaga, maliit lang. So sinabi niya, siyempre alam mo, kapag tayo ay nagkakatanungan na, nagkakainitin na, kung ano-ano na lang yung sinasabi natin. Na-e-exage kasi, na-e-exage. Hindi mo ba alam na yung perang hinahanap mo, pinambili namin yan ng lote at yan ipinambayad namin sa kabuuang halaga. Para lang alam mo na, ang mga kaldero ay matakpan. Lang ng very, very light. Pero hindi talagang swak na swak yung takip, matakpan na lang. Kaya nga, inabot ng road widening. Tapos road widening. Pero naloka na ako doon, bakit abutin ng road widening, di ba? Malay mo naman yung lugar nila talaga nasakupan. Naku, di ba? Pero di ba, Nay? Di ba? Binabayaran yun. Binabalik yung bayad mo, di ba? Mas mahal pa nga actually, di ba? May mga lugar na mas mahal pa ang bayad. Yung iba naman dito, binabarat. Diba? Kaya, yung pong ipinambayad doon sa sinasabi nilang lote na kung saan man nila nabili, nabalik din ang halaga nun. Binayaran yun. Nagsimula ang diskusyon na, pero ako na para kung di ako naniniwala si Mang Mark yung nag-ano yun. Kasi, eto na naman tayo. Makikialam naman po kami sa buhay ng may buhay doon sa pamilya. Kasi di nga ba nababaitan tayo sa tatay ni Carlos Yulo. Napakamahinahon. Siya nga yun para maging at siya yung marunong mag-appreciate sa anak niya. At sa tinamo na 2 gintong medalya ng kanyang anak, siya yung talagang proud na proud bilang magulang. Ngayon, yung pagsagot naman ni Chloe, pagpalagay na hindi nga si Mang Mark yun. Pero sinagot niya Sinagot niya ng totoo. Sakto. Sa totoo lang, mga kwento ni Kaloy sa kanya. Siguro, habang nag-uusap sila, bakit ba ang lalim-lalim ng yun dinaramdam sa pamilya mo? Kasi noong walang-wala pa ako, gano'n, nung panahon kailangan ko ng suporta, wala. Tapos sinabi pa nga ng mama ko, siguro nabanggit na gagapang ka at hindi ka mananalo kahit ilang rosaryo pa ang ipipadala ko sa iyo sa Olympics, hindi ka pa rin makakakuha ng medalya. Tignan mo yung lalim na yun, yung gagapang ka, ilang rosaryo. Di ba parang sakdal lang. Sinumpa yun Parang isinumpa. Kaya tama yung ginagawa ni Chloe ngayon na kapag may nag-i-interview sa kanya, siya na yung mangunguna na, please don't ask me about Kaloy's family. Nandun po yung respeto doon sa kanyang pakiusap. Kaya lang, ang pasensya kasi, meron lang tayong hangganan. Meron lang tayong hangganan talaga sa ating pasensya. Katulad yan, yung sinabing tinawag mong magnanakaw ang nanay mo. Magsasalita talaga si Chloe. Hindi mauupo lang. Kasi pag pinabayaan nyo sila yung magnanakaw, parang nasa utak na ng makakabasa. Sino na naman ang lalabas na masama nun? Sila na naman. Kaya dapat lang sagutin. Yung mukhang may nagpapaaway talaga dito. Pwede. At saka, yung pong mga namimintas hanggang grade 6 lang daw po ang tinapos. Itong si Chloe. Nako, graduate po siya ng psychology. Kaya nasa psychologize po niya ang mga tao sa unang pagkakita pa lang. Alam na niya kaagad. Nasusukat na niya yung kapasidad, di ba? At kahit kailan po ang pamilya po ni Chloe San Jose hindi nakialam dito sa kwentong ito. Wala tayong makikita. Walang pinost, walang interview, walang kahit ano. Kahit paaminado po si Kaloy sa kanyang pasasalamat to Chloe and her family. Maraming salamat po sa support
suporta ninyo. Talaga naman sumuporte ang pamilya ni Chloe. Ang iniisip ko lang dito, sino kaya yung behind dito sa kwentong ito nagpapaaway, pinalalalim lalo yung awayan ng mag-ina? Hindi natin alam sino kung kaya sino. yan? Baka yung mga inggit-pikit. Ay, di ba? Pwede natin i-consider. Diba? Oo naman. Oo. Diba? Kung alam mo, may bagong kwento ito Okay, sige. Na ito, parang si Chloe in-interview doon after ng ASAP, in-interview ng isang writer ng taga-bulletin. Okay. Kasi tinanong sa kung ano na ang mangyari sa inyo ngayon, di ba? Parang gano'n. Pagkatapos ng Olimpiada. Tapos sabi ni Chloe, uuwi ako ng Melbourne. Sabi niya, I will going to Melbourne. Sabi, I will go to my country. Sabi niya gano'n. Siyempre, English kasi yun. Tagalogin mo na lang. Ako po uuwi ko ng Melbourne. Niya, babalik po ako sa pamilya ko. Oo, sa pamilya ko. Tapos ganito. Tapos may biglang may nagtanong, ay si Kaloy, ano ba siya? Sabi niya, hindi, si Kaloy, sasama sa akin sa Melbourne. Ayun. Sabi niya. Tapos may tanong ulit. Follow up. May follow up na question. Sabi niya, kasi meron na kami narinig na sinabi ni Christopher Min. Sinabi ng gano'n. Sinabi mo naman natatakot pala. ako. Ano kaya ito? Sabi Ano niya, daw yun? Na sinabi ni Christopher Min na parang ano na daw ka. Hindi naman eksakto na sinabi magpapakasal. Pero magpaplano kayo na parang in good na kayo doon sa For good sa Melbourne. Ang sagot ni Chloe, wala, ngumiti lang. Di ba? Basta ako, hindi ako susunugin at kukuryentehin nung aking source. Yes, sa tama. totoo lang. Papunta yan doon, pero busy pa siya, di ba? Pupunta sa ibang bansa, meron pa siyang gagawin. Sasali pa siya sa di ba? Hindi, at pupunta pa siya, di ba? Pupunta pa siya ng Japan para magpasalamat. Magpasalamat sa kanyang coach. Di ba naman? Diba? Papakita niya yung 2 gintong medalya at sasabihin daw niya, nakuha ko po ito, isa kayo sa mga sumuporta sa akin. Napakaganda, di ba? Tapos alam mo, gustong-gusto ko siya doon sa tanong na, ano ngayon ang plano mo? 100+ million pesos na ang iyong tinatanggap na premyo. Nagpasalamat siya sa lahat ng mga taong sumuporta, lalo na doon sa mga pagkatapos niyang makakuha ng 2 gold medals, ay patuloy ang pagbibigay sa kanya ng pagpapahalaga. Pero alam mo ako ano yung sinabi niya? Hindi niya diretsong sinagot yung tungkol sa 100 milyon. Ang sabi niya, ang pangarap ko po, marami pa sanang bata na tulad ko na mangarap. Yun ang sinabi niya. Gusto daw niya yung mga batang Pilipino patuloy na mangarap dahil hindi masamang mangarap. Gagamitin niya halos yan yung pinanununan niya ng mga pambili ng equipment ng gym. Magtuturo siya. At napakaganda nun, di ba? Hindi pang sarili lang yung kanyang mga sinasabi. Ikaw, tatanungin kita, ano ang payo mo kay Aling Angelica? Naku, sa Angelica, nagbebenta na ng damit, busy siya. Uy, ano yung tungkol sa damit? Oo, na ang dami, di ba, prinesyohan yung mga damit niya na para signature. Puro branded daw. Yung pala, hindi naman pala. Ay, class A. Oo. Okay. Mga mumurich naman pala yun. Kaya nakita mo, binibenta ng 500, 250, mga gano'n. Imitasyon. Oo. Kaya nga sinabihan siya, naku, sana hindi niya na sinasabi gano'n kasi ano nga, di ba, mga pekenis daw, hindi dapat inaalan. Pekenis. Oo, mga pekenis. Mas sinabi ba ni Aling Angelica na puro branded ang damit niya? So, yung mga tao na rin nagsabi kasi, di ba, mga signature, di ba? Naka-YSL nga nung kanyang press con. So, hindi pala truly yun. Hindi truly, pekenis. Ikaw naman, ano masasabi mo tungkol kina Aling Angelica sa buong pamilya? Ay, para sa kay Aling Angelica, dapat tigilan na muna nila yan. Aayusin na muna nila. Actually, wala na siya mga bagong post. Laban kay Kaloy at kay Chloe, wala na ako nababasa. Happy na lang silang pamilya kung saan nagpupunta. At nagtitinda na lang siya langgunisa ng mabawang na longganisa. Kaya nga, aayusin na lang niya muna ang kanyang negosyo. Diba? At saka huwag niyang pansinin kung ano man yung mga nababasa yan sa social media tungkol sa mga sinasabi ni Chloe, tungkol sa sinabi hindi ni natin Kaloy. kontrolado kasi, di ba, ang mga tao. Pero ito po ay napakalaga. Kung wala po tayong pautang na mga salita, katulad yung gagapang ka, o kahit ilang rosaryo ang ipadala ko sa iyo sa Olimpiada, hindi ka mananalo. Yun po ay alaala ng nakaraan na kahit pa po magkaroon na kayo ng mga apo kay Chloe at kay Carlos, isa lang ang nasa isip ng anak nyo. Minsan, isang panahon, nakatanggap ako ng pagsumpa mula sa inyo. Yun, mayalaga yun eh. Dapat di tayo nagsasalita ng gagapang ka. Diba? Kaya kung idudugtong natin yung igagapang ka, tapos nakuha niya yung 2 quotes, parang eto na yun. At hindi po siya gumapang. Siya po ay tumalon-talon. Tumambling. At nakakuha po siya
ng 2 gintong medalya para sa ating bayan. Ay. Yun. Okay. Ano naman ang ating awitin para sa pamilyang ito? Ay, siyempre kakantahan ko siya ng ano. Walk away from day to day. If you walk away. Walk away from me today. Siguro. And you walk away from day to day. If you walked away, yan. David Pomeranz yan di ba? If you walked away from me today, I am sure that you were to go. Would fail baby, it's you who fills up my life. Who fills up my life. And if you walked away from me today, never to return until the journey. Journey na ito. So, ang kanta na natin pagka-journey. Ay, Diyos ko, ang taas naman ito. Oo. Journey na. Pag-journey na tayo. Mag-i-Steve ka na, di ba? Naku, nakakaloka yun. Okay, eto na. Yung pangalawa po nating issue naman, yung tungkol sa grupong Bini na inaaksyonan na po ng management agency nila. Ito po yung mga deepfake. Paano ba ginagawa ang deepfake? Kasi sa mga makabagong ngayon, mga apps na ginagawa sa cellphone lang, kahit sa cellphone, nagagawa ang mga bagay-bagay. Yung halimbawa tayo na magkatabi tayo. Pwede tayong makita yung kamay ko, nagdikit, ganyan. Naialis yung kamay mo dyan, ilalagay dito? Nagagawang ganon. Kunyari, magkadikit na tayo, pwede kitang mahalikan. At pwede tayo maglambingan. Oo. Nakakaloka. Kaya yung unang nakakatakot kayo, kung hindi ka marunong kumilatis at kung bago ka, makita mo yan, talagang mapapaniwala ka. At gano'n ang ginagawa sa mga miyembro ng Bini. At hindi lang sa Bini yan, di ba? Nagsimula yan sa abroad. Trending ngayon sa ito abroad naman yan. po, sa ibang bansa. Sa Amerika na lang po, sabihin natin. Meron po sila dyan ng mga vlog na personalities who died today. Kunwari, September 3. Ganon. September 3, may mga date yan may mga pictures. Nakalagay Sylvester Stallone. Siyempre, maiinganyo kang manood ngayon dahil di ba andun si Sylvester di ba? Tapos minsan andun si Simon Cowell. Sumigaw ako, Tina, patay na pala si Simon Cowell. Di ba? Ganon. Alam nyo, uunahin lang po yung mga tunay na pumanaw sa araw na yon at sa bandang dulo nakalagay, si Sylvester Stallone ay may edad na ngayon at nakakaramdam na rin ng mga sakit. At si Simon, may AI din pala siya, parang kay Chris Aquino. At ang kanyang skin ay nagkakaroon din siya ng mga problema. Si Celine Dion, ang unang-una. Celine Dion ang unang-una na nilang pinatay. Dito yan. Na talagang nakikita mo, nakalagay dun sa parang Mausoleo. Tapos yung mga nag-iiyakan. Nakapayong pa iba. All in black. Talaga. Tapos, paano yung sa'yo? Paano yung kay Celine? Di ba madalas na ba? Celine, we miss you, Celine. Kung kanya. Pero dito po ginawa yon, hindi sa Amerika. Pero kahit po sa ibang bansa, ang dami ding mga ganyan. Laganap na talaga ang fake news. At saka yung clickbait. Yung clickbait. Isipin mo, Sylvester Stallone ang nakalagay. Ito yung panahon na pumanaw si Bruce Willis. Ito yon, di ba? So ako, pati pala si Sylvester wala na. Kasi nakalagay Tapos meron ding Simon Cowell, meron din si Celine Dion. Ikaw naman, nagpa-clickbait, di ba? Lahat kasi gumagawa na ng paraan para pasukin at puntahan yung mga sites ng mga bagay-bagay na yan. So dahil po sa pag-unlad talaga ng siyensya, eto na yan, ng teknolohiya. So yung mga AI, kahit magkatabi lang tayo, pwede tayo naglalambingan. Pwede tayo kinikis. Huwag po kayong naniniwala doon. Lalo na po yung sa Bini, inaaksyonan na ngayon yan. Mahuhuli sila niyan. Pero alam mo kasi, itong mga ginagawa kasi, mga sikat lang talaga ang ginagawa. In fairness, mga sikat, kaya talaga matatawag talaga ang pansin mo. Kasi kung nobody ka naman, gagawin ka na. Walang gano'n. Walang deepfake. Ang gusto ko, anong awitin ang ibibigay mo para sa Bini? Alam mo ba yung kanilang kanta? Salamin. At saka yung Pantropiko. Sinanay, inay, Pantropiko. Sa bahay, kinakanta nila Negnek yung Pantropiko. Siyempre mga Gen
Chinese yung mga ganyan. Alam na alam. Anong kakantahin mo? Ay, anong Ano kakantahin mo? Hindi mo alam yung kanta ng Bini. Ito masyadong yung naririnig ko lang yung trophy na yun eh. Trophy, pantropiko. Pang-trophy yung Pantropiko. Pantropiko at saka yung Salamin. Di ba yung gumaganon sila? Wag lang magsusuot ng walkie. Ayun. So wala siyang awitin para sa Bini. Okay, Romel, naalala mo, lagi kong sinasabi sa'yo, kapag may bagyo, kinabukasan, sisikat din ang araw. Dumaan tayo dyan sa ganyan, di ba? At kapag sinasabi natin na pagmahal natin ang ating trabaho, mas mamahalin tayo ng ating trabaho. Dumating na ang pinakahihintay mo, ang pagpapahalaga sa iyo ng ating mga kababayan dahil dumating na sa ating production ang silver play button mo! Ito na! Tingnan mo naman! Ano ba yan? Ito na! Ipinadala ni Direk Tom. Ayan. At syempre, ang dapat nating pasalamatan ang lahat ng mga tao na tumutulong sa iyo sa vlog mo. Sobra. Tingnan mo naman, nagulat ako. Ayan na siya. Ayan na siya. Heto na po, mga kachika, ang resulta po ng masarap nating pagpapahalaga at pagtutok sa vlog ni Romel Chica. Romel, para sa iyo. Naka 100 na, subscribers. 100,000. Ayan. Super, ayan ako, super saya para sa kanyang. Naku, sa inyo pong lahat, nanay. Marami pong salamat, Wendell. At syempre, ang staff. Yes, Direk Jet, Mike, Ali, Direk Tom, Marie, Christian, sila Michael. Si Michael, yan. Si Hazel. Si Hazel. At lahat si, po ng si bumubuo ng production namin na talaga naman pong sa SNN at saka dito po sa vlog ni Romel at iba po namin trabaho. Sila po yung isang hakbang, isang kilos para sa aming lahat. Maraming salamat. At lagi mo ako sinasabihin, mag-vlog ka na kasi. Mag-vlog ka na kasi. Naku, eto na po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong lahat. At eto, pilitin natin, mag-vlog ka na rin kasi. Ganda ng silver play button. Romel Chica. Oo naman. Ayan o. At ito po ang nasulat. Presented to Romel Chica for passing 100,000 subscribers. At ito po 100,000 ito ay mula sa inyong tulong. Maraming salamat po. Salamat po. Maraming salamat. Love you all. Ano ang lagi mong sinasabi? Sa aking vlog, Deadbang Nega, Deadbang Bash, dahil ang buhay ay chika lang. Ayan. Thank you so much po sa inyo. Ayan. Eto na. Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ayan. Nako, ito na yung pag-usapan natin. Isa sa female. Kanya pala ito. No. Isa sa female singer. Bagay sa'yo yun. Performer siya. Magaling sa kumanta. Talagang hinangaan siya. Pero kaso lang, alam mo, ito siya. Nung una parang hindi naman siya ganun ang ugali niya na masyado sa matikuloso. Metikuloso. Mabusisi. Mabusisi siya. Nung una kasi parang okay lang sa kanya kahit anong pag-perform niya, hindi siya nakikialam, pinapabayaan niya lang, basta sabihin niya lang, okay na ba to Direk? Okay na ba to Direk yung ma-perform ko? Siyempre sasabihin naman din, okay, pero ngayon, iba na. Ano nangyayari? Naku, ito na. Rehearsal pa lang yun, ha? Siyempre, rehearsal pa lang. Pag rehearsal, siyempre, magpo-pose sa tapos ikakat mo na yan. Ang galing nito sa ganun. Mag-vlog na dapat to. Oo. Maniwala ka kay nanay. Naku. Tapos ikakat niya yon. Direct cut muna tayo. Kasi titignan niya muna sa monitor. Sa monitor. Lalapit siya muna doon sa monitor. Direct i-play mo nga yung kinuna natin. Hindi i-play ng gano'n. Ako, direct parang ayaw ko nito. Parang uulitin nga natin ito. Kasi parang hindi maganda. So another na naman. Another naman. Di siyempre pangawayan. Ganun. Ano yan? Hindi nga ba tinitape yan yung mga production numbers sa isang programa, di ba? Yes. Ano nangyayari sa mga kasamahan niya? Ito na, siyempre yung kasama niya hindi naman makaalma. Nakatenga lang sila habang naghihintay. Habang nagtitake siya, siyempre mabusisi siya, tinitignan niya. Gusto niya kasi perfect talaga pag pinapanood na. So, paano yun? Take na tayo, sabi ni Direk. Go! Ganun siya. Titingnan pa rin niya. Titignan niya pa rin doon. Direct, sandali lang, titignan nga muna natin kung ano to. Pero yung mga kasamahan niya,
Naku, nakandun na. Baka may mga inaantok na, natutulog na, naiinip na. At syempre, may mga ano rin yan, lakad. May mga lakad yan. Oo, may mga lakad. Dapat respetuhan ang oras. Yes. Pag malay mo, may mga racket pa yung mga kasama niya. Di siyempre nag-aantay. Naku, so, sinasadya pala na hindi muna siya i-guess. Hindi siya muna i-guess. Kaya yun ang sinasabi nga doon nila, hinahanap nga daw siya sa isang show. Bakit daw wala siya ngayon? Actually. Oo, tapos ito na, napagbibintangan ngayon yung kanyang partner. Ano ang sabi? Nasabi daw siguro dahil ito sa partner niya kaya ayaw payagan. Oo, hindi siya pinapayagan na i-guest dun sa show na. Ano daw ang ginagawa ng partner ngayon? Diba? Ano yung kwento tungkol sa partner? Ano ang sabi? Ano ba sabi ng partner? Ang kinikwento alam mo, nila, nung bata pa ako, pagka merong punong kahoy, ako yung taga-sungkit, taga-sundot, taga-saluka. Ano ngayon ang ginagawa? Okay, ano daw ang kwento tungkol sa partner? Ang partner naman, di siyempre parang siya talagang sinisisi ng lahat. Sabihin, parang ibig sabihin, pinipigilan niya yung kanyang ang kanyang partner na parang wag muna natin gawin to, wag muna tayo mag-guest nito. Hindi, ano nga daw ang ginagawa ngayon ng asawa? Pinagbibintangan taga-bitbit. Parang naging PA na siya. Taga-bitbit daw ng mga gamit. Parang siya ang taga-bitbit ng mga yung mga makeup set niya, mga makeup set na gano'n. Tapos yung mga bag, tapos yung mga damit na susuotin sa show. Wala bang proyekto yung aktor? Siguro dahil siguro sa pagmamahal. Kaya siguro ginagawa niya. Pwede namang gawin yung sakripisyong ganyan. Pero totoo bang walang ginagawa? Pero nakakababa ng imahe. Yung gano'n. Marami nakapansin. Kaya nga may PA di ba? Para hindi siya ang gagawa nung dapat ay gawin ng PA para sa wife niya, di ba? Bigyan mo nga kami ng clue, sino ba tong mabusisi at meticulosang female performer na ito? Nako, ang kanyang pangalan ay very controversial ngayon. Pag meron kang sinabing isang salita, alam mo na yan. Politiko, yung katunog na pangalan. Ano pa? Nako, ibig sabihin, sarado na ba yung pintuan ng programa sa kanya? Siguro, hindi naman siguro. Basta siguro kasi, parang inaano kasi ng lalaki muna na partner niya Ano pa? Clue pa? Ang kanyang apelyido, naku, parang pangalan ng lalaki. Oo, pangalan ng lalaki ito. Nung nakapangasawa na siya, ano na ang apelyido niya? Tunog gano'n na. Tunog mayaman at saka tunog ibang bansa na. Kakain na ng pizza pie. Siyempre naman, taga-Italy na siya. Sinabi na niya. Idagdag mo na rin yung viral niya. Yung maybe this time. Sabi niya, maybe. Maybe. Ano ba yun? Game. Maybe this time. Baka ko, nasa pok mo Hindi kaya nga kaliwa yung kasi yung ginamit Nako, mga ka-SNNers, maybe this time. Hindi pa sarado ang pintuan ng show. Meron pa po kaya ngayong mauupo sa row 4. Nakatabi ang mabantot na basurahan at walang electric fan. Wala na. Grabe. Kuha na natin kung sino siya, di ba naman? At maraming salamat. Maraming salamat po, Nanay Wendell. At Wendell, ano ang dapat gawin? Ito po ang gagawin nyo. Mag-subscribe po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po. Maraming salamat po, Romel Chica Vlog! Congratulations again! Silver play button! Wendell? Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At, ang lagi ko sinasabi sa inyo na please, don't skip at supportahan nyo naman ang aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Perfect! Ngayon lang niya na perfect yan. Walang humpay. Ang dami-dami na po naming nasabing pasasalamat sa inyo. Isa lang po ang aming iniwanan. Nasaan po kami kung wala kayo? Maraming salamat pong muli. Hanggang sa susunod na sultada ng inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Yes, ayaw niyong mawala yun. Maybe this time. Okay.